Maraming signs na ginawang example sa Biblia, ngayon po nakikita na natin. Ang kinakailangan natin gawin, basahin ang scripture, sama-sama tayong mag-aral at imulat natin yung ating mga mata sa katotohanan. At kayo po mismo makakaranas nito, maaalala ninyo yung mga pinag-uusapan natin. At marami pa po tayong pag-aaralan at makakatulong sa atin to be prepared sa araw na iyon. So ang pamagat po ng pag-aaral po na mensahe ng Panginoon sa araw nito, walang iba, hindi ang mayaman. Tingnan po natin sino itong mayamang ito. Basahin po natin sa Mark 10:17 hanggang 18. Ang sabi po dyan, aataduhin uli natin itong kwentong ito. Verse 17. So, as Jesus was setting out on a journey, a man ran up to him and knelt before him at nagtanong sa kanya. According po sa ibang gospel account, itong taong to ay rich young ruler. Rich young ruler. So siya mismo ang nagkaroon ng lakas ng loob, ng guts na puntahan, lapitan ng ating Panginoon. Hindi po ganun kadaling lumapit sa Panginoon. Hindi ganun kadali. Pero ang makikita natin sa taong to, meron siyang ganung klase ng lakas ng loob. To really approach, meron siyang ganung klase ng boldness na lumapit kay Jesus Christ. At ito mismo yung kanyang sinabi. Number 1, good teacher, what shall I do so that I may inherit eternal life? So dito po muna tayo. Ito po yung dapat laging itinatanong ng tao sa Diyos each and every day. Tama po siya sa kanyang katanungan. Straightforward, to the point ang tanong niya. Kasi alam niya, si Jesus Christ, yun ang ino-offer. Yun ang ipinapakita, yun ang pinipreach si Jesus Christ by that time. Hindi lamang siya nagpapagaling ng may sakit, hindi lamang siya bumubuhay ng mga patay, hindi lamang siya lumalakad sa tubig, kundi naririnig nila, palagian, yung sinasabi ng Panginoon, if you want to be saved, then come to me, follow me. Ngayon nagkaroon siya ng ganung klase ng, kumbaga, kaisipan na magtanong pa. I want more. Gusto ko po ng additional information. Ano pa ang dapat kong gawin para ako po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Or in short, hindi ako mapahamak katulad sa naririnig ko. Ang sinamang taong nagtatanong kung paano siya makakapunta sa langit, definitely, alam niya kasi merong kabilang panig. Kaya natin gusto pumunta ng langit kasi ayaw nating mapunta sa impyerno. Kaya natin gusto pumunta sa perfect place kasi ayaw nating mahulog, ibulid sa imperfect place na punong-puno ng kahirapan. So, alam niya yun. Alam yun nung batang ito, kaya yun mismo ang tanong niya sa ating Panginoon. Ngayon biglang ang Lord, ito naging sagot, verse 18. But Jesus said to him, why do you call me good? No one is good except God alone. So why? Ibig bang sabihin ito, sinasabi ng Panginoon, huwag mo akong tawagin good kasi hindi naman ako Diyos eh. Isa lang ang Diyos. At yung Diyos lang na yon ang good. Marami kapag binasa yan ng ganong kabilis, akala natin, yun ang sinasabi ng Panginoon. Pero hindi. Tinatanong siya ng Panginoon na ganito, testing the person kung talagang kilala mo ako. Kasi ang sabi ng Panginoon, why do you call me good? Bakit mo sasabing ako good? Why? Bakit nakita mo ba yung mga ginagawa ko? Narinig mo pa yung mga sinasabi ko? And according sa mga nakita mong ginagawa ko, saka sa sinasabi ko, yung bang reason kung bakit mo tinatawag na good? Ngayon dito po, tinuturuan siya ng Panginoon na it's okay that you call me good, but what is the doctrine behind that question? Sabi ng Panginoon kasi, ang good lang ay ang Diyos. At yun nga yung tanong niya, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo sa aking good teacher? Kasi hindi ba, Diyos lang ang good? And you are calling me good? Do you understand yung sinasabi mo? Yung sinasabi ng Panginoon, Diyos siya. Binibigyan niyo ng play of words yung tao. You're calling me good, pero Diyos lang ang good, and you're calling me good. Do you understand what you're saying? Do you proclaim, are you declaring now that I am God and I am good? Kasi Diyos lang naman talaga mabuti. Diyos lang ang mabuti. Tayo, buti-butihan, meron. Medyo nagmana tayo ng kabutihan sa Diyos, syempre. Pero yung perfect good, yung perfect good, Diyos lang yun ang sinasabi ng Panginoon. At tinatawag mo akong good.
So, do you really know who I am? Na in-approach mo ngayon? Yun po ang dahilan. Ngayon, ang point po dito, maaaring tayong mga tao, especially nung araw, nung hindi pa talaga nag-aaral ng Biblia, we really don't care much pagdating sa Christianity, sa ating Panginoon. It's so easy for us na sabihing, ang buti talaga ng Diyos. Kaso kadalasan, pag sinabi natin mabuti ang Diyos, ano yun, nanalo sa lottery, di ba? Yung gusto natin, yung kasi ang nangyari. Ganun naman ang tao, di ba? Pupurihin lang ang Diyos, magpapasalamat lang, kapag nakatanggap na ng pagpapala. Pero what about sa mga pagkakataong wala lahat yan? Hindi nangyayari yung gusto mo. Yung plano mo hindi natupad. Yung trabahong ninanais mo, pinagpe-pray mo day and night, sa iba napunta. What about those days, those moments? Is God still good for us? I believe marami tayo, common experience natin, yung mga pangarap natin, minsan napakasimple lang, pero hindi natutupad. Alam niyo po ba marami nag-a-abroad? Napakasimple lang ng kanilang pangarap. Makabili lang ako ng tricycle, uuwi na ako. Kaya po ang plano ng karamihan po sa nag-a-abroad, isang kontrata lang or 2 years lang uuwi na ako. Pero you know what? Madalas mangyari, majority ng mga pangyayari, hindi po yung nangyayari. Yung 2 years niya, naging 20 years. Yung tricycle, wala pa rin. Kasi along the way, maraming nangyari kasi. Meron nagkasakit. Yung mga bata, una, wala pa kasing anak eh. Yung kanyang pagkukwenta, kwentang walang anak. Kaya tricycle lang, mahal, uuwi na ako after 2 years. Nabuntis yung babae, nag-approve siya. Yan ngayon, nabago ngayon yung kwenta. Hindi mangyayari in 2 years. Kasi nga may mga bata na eh. Hindi lang basta yung nagkaroon ng anak. Lumalaki ang mga bata. Habang lumalaki mga bata, lumalaki ang gastos. Hindi lang yun. May pagkakasakit. Diba? Tumataas ang mga bilihin. Almost lahat ng bagay hindi nakikiisa, kumbaga. Kaya yung simpleng pangarap po, hindi talaga natutupad. There are many factors in this life na yung po mga nag-a-abroad, hindi talaga niya natupad yung 2 years niyang pangako or pangarap. Because of many things like that. Ngayon, kapag dumating yung time, ano ba yan? Dito na ako inuban. Ang plano ko, 2 years lang, 29 years na, nandito pa ako. So, kaya pa ba natin sabihin, God is good sa mga pagkakataong ngayon? Diba? Well, we believe, since we are Christians, that's why we're here, we really believe that God is good. Na even though hindi talaga natutupad eksakto yung pangarap natin sa buhay, as Christians, as believers of Jesus Christ, we still believe that God is good. Totoo nga po ba? God is good all the time? Amen. And all the time? God is good. Amen. Alam niyo. Okay, again, God is good. All the time. And all the time? God is good. Amen. Alam niyo. Very good. So, tatandaan po natin yan. So, yun ang sinabi ng Panginoon dyan. You're calling me good, at just lang naman talaga ang good, do you really know me personally? As in, sinasabi ng lalaki that, Lord Jesus Christ, you are good and you are my God. Hopefully, alam niya yung bagay na yun. Pero tingnan po natin sa mga susunod na sandali. So, nagtanong siya, nagbalik din ng tanong ang ating Lord. So, maging handa rin tayo doon. Di ba? Mamaya, Lord, bakit hindi mo binibigay sa akin to? Tagal ko nang hinihiling sa inyo. Ang Lord pa naman mahilig magtanong din bago sumagot. Nagpe-pray ka ba sa akin? Di ba? Hindi naman. Lord, ba't hindi mo ibinigay ito? Simple-simple lang naman. Nagbabasa ka ba ng love letter ko, yung Bible? So, ingat din tayo pag tayo nagtanong sa Panginoon. Huwag tayong magtatanong ng ganun sa Panginoon, kundi ibabalik niya sa atin yung ating mga sinasabi. Hindi lamang po yun, tingnan po natin sa verse 19. So, sabi ng Panginoon, okay, ikaw mo, gusto mong mag-inherit ng eternal life? Hindi ba alam mo naman yung batas? Halimbawa, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, di ba? Do not defraud, and honor your father and mother. Di ba alam mo naman yun? Di ba? Bakit mo pa ako tinatanong kung paano mag-i-inherit ng kingdom, ng heaven, kung alam mo naman itong mga ito? Pero ang sabi ng tao po sa verse 20, nung batang rich young ruler, and he said to Jesus Christ, Teacher, I have kept all these things from my youth.
Aba, opo. Ang sinasabi ng taong ito sa Panginoon, aba, opo. Lahat po, yung pong 10 Commandments and beyond, kasi po, bukod po sa 10 Commandments, marami pang mga commands ang Lord. Pero yung 10 Commandments po kasi, yun yung major commands. Pero after po nung, kung babasahin niyo yung Deuteronomy, yung Leviticus, ang dami pa pong hindi mabilang na utos ang ating Diyos. Wala pa nga po sa 10 Commandments yung patungkol sa prayer. Thou shalt not forget to pray. Wala pa nga yun eh. Pero sa ibang parte po ng Biblia, nandun yun, we must pray. Kasi utos ng Diyos yun. Wala pa nga sa 10 Commandments yung thou shalt not forget to read the Bible. Wala pa nga yun eh. Pero utos din ng Diyos yun, wala lang sa 10 Commandments. Ang sabi po niya, teacher, bata pa po ako, ginagawa ko na pong lahat yan. Good po ba? Very good. Yes, very good. Kung talagang nagagawa niyo na yung 10 Commandments, very good po yun. Very good. Pero alam po niyo po ba ninyo na sa Book of James, di ba? At maging sa ibang panig ng Biblia, sa mga sinasabi ng Panginoon, wala talagang sino man na nakatupad sa 10 utos. Walang nakakumpleto po nun. To the point, ang sabi po sa Book of James, masunod man daw natin yung siyam at yung isa hindi, para na nating hindi nasunod lahat. So in a way, itong batang ito, medyo arrogante ng konti. Para maglakas loob siyang sabihin niya na, Lord, nagawa ko po yung 10 Commandments. I followed it since ako po'y bata pa. So dito po unti-unti nag-resolve sa surface kung ano talaga internal na kalagayan nung batang ito. Kanina, sinasabi niyang good teacher, pero alam ba talaga niya yung sinasabi niya na good teacher, are you saying, since ang good lang ay ang Diyos, do you really meant to call me good? Kasi only God is good. So do you really, kinikilala mo ba talaga ako bilang Lord and Savior? The owner of the universe, the creator of angels, the king of angels. Do you really know that by heart? Pangalawa po, ito. Ang sinabi niya, Lord, bata pa ako, nasusunod ko na po ang commandments. So dito makikita natin, merong something dito sa batang ito. Yes, meron siyang boldness, meron siyang guts para lumapit sa ating Panginoon, and that's very good. Yun ang gusto ng Panginoon, lumalapit tayo sa Kanya. Pero once po tayo humarap kay Jesus Christ, He will surface the real us. Ang Diyos po kasi daw, si Jesus Christ, kapag tumingin siya sa tao, hindi sa panlabas. Tumitingin siya sa puso. Yun ang kagandahan kung lahat tayo siguro katulad ni Jesus Christ, ang tinitingnan natin yung panloob. Mas maayos siguro ang buhay, ano? Kasi kadalasan sa atin ay tinitingnan natin yung mga pawang panlabas eh. Mayaman ba yan? Diba? May aircon ba doon? Or what? Baka ventilador lang. Tayo kasi kadalasan yung mga panglabas ang kinikator natin eh. Pero ang Lord po kasi ulitin ko, ang Lord Jesus Christ, para siyang salamin. Pag tayo humarap sa ating Panginoon, parang ipapakitin sa atin kung sino talaga tayo, even as not knowing it. So nakikita po natin dito, meron siyang pride. Meron din pong kayabangan yung bata. Para sabihin niya, nasunod niya ang 10 Commandments, siya po yung nagmamayabang. Pangalawa, wala talagang makakasunod doon. So, in a very, very little bit, nagsisinungaling din po siya by that time. Pero syempre, hindi niya pa yun naunawaan. Kasi hindi naman ipinupush ng Panginoon eh. Oh, talaga? Sinungaling ka? Walang makakasunod sa utos. Wala po. Walang ginawang ganun ng Lord. Really? Good teacher? Bakit kinikilala mo ba ako bilang Diyos? Really? Hindi po yan ipinupush ng Panginoon. Pero dinadrive ng Lord yung usapan until that final moment for this person ma-realize niya kung ano yung sinasabi niya at kung talagang sino siya, hindi sa harap ng mga tao, kundi sa harap mismo ng ating Panginoon. So, okay. Teacher, I have kept all these things from my youth. Perfect ako. Very, very good. Mark 10:21. So, ang Panginoon ngayon tinignan siya. Looking at him, Jesus showed love to him and said to him, ito yung kaiba ng Panginoon. Even though nakikita ng Lord yung arrogance dun sa tao, ganun pa rin yung kanyang pagmamahal. Pinakita ng Panginoon through sa pamagitan ng kanyang pagtingin at pagkilos, yung pagmamahal niya dun sa tao. Jesus showed love to him. At nang magpakita ng Panginoon ng ganung klase ng expressive na love para sa kanya, doon ngayon sinabi ng Panginoon, yung punto, yung gusto niyang i-surface para sa taong ito. Sabi ng Lord, ganun ba? Nasunod mo yung 10 Commandments? Okay. But one thing you lack. Go and sell
all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. Ang sabi ng bata kanina, Lord, ano po ba yung dapat kong gawin para ma-inherit ko yung heaven? Ang sabi niya doon, ano pa yung pwede kong gawin? Isa pa yun sa fault o sa pagkakamali ng batang ito, ano pa yung pwede kong gawin para ako mapunta ng langit? Mga kapatid, there is nothing we can do to go to heaven. Hindi kasi by works ang pagpunta sa langit. With due respect sa ating dating nakagawian, hindi paramihan ng prayer yan. Hindi yung pag nakapag-donate ka ng maraming kandila, hindi paramihan na nabibigyan ng pera o natutulungan para makapasok po sa langit. Hindi po by works ang pagpasok sa langit. Kahit po tayo magpakabait, kasi yun naman ang kadalasang katwiran ng tao eh. Sa tagal ko po ng pag-share ng gospel, at noon po bago pa ako nag-abroad, naranasan ko na rin po mag-house to house, karamihan po sa tao talaga, yun ang sasabihin nila. No? Gusto po ba niyo tumanggap sa Panginoon bilang Lord and Savior? Alam niyo ba, ito po, personal witness ko kasi po, ito yung sinasagot sa akin ng ilan sa mga natuturuan namin, sa mga pinupunta namin sa mga bahay-bahay. Ay, sa iba na lang yan. Kasi wala naman akong naagrabyadong tao eh. Kumbaga, in short, ang sinasabi niya sa akin, mabuti na akong tao. I-share mo na lang sa iba si Jesus. Kasi ako okay na. Bakit ang tingin ng taong yun okay na siya? Kasi nga, wala akong nagagawang masama sa kapwa ko tao. Malaking pagkakamali po yun. Hindi po by works, hindi by good works ang kaligtasan, kundi kinakailangan po pagsunod kay Jesus. Sa gusto niya, hindi sa gusto natin. Sa gusto niyang ipagawa, hindi sa gusto nating gawin. Hindi naman siya inapula ng Panginoon sa Ten Commandments, di ba? Hindi sinabi ng Lord, yeah, right. Hindi. Hindi na nag-commit ang Panginoon sabihin niyang nasunod ko yung Ten Commandments. Ito lang sinabi niya. Okay, isa na lang ang kulang ha. At yan nga po yun. Kasi nga, rich young ruler siya at alam ng Panginoon yon, kitang-kita sa pananamit, kitang-kita sa pagsasalita, kitang-kita sa lahat ng kaparamaraanan na itong batang ito, aral, mayaman. Kaya ito ngayon ang sinabi ng Panginoon, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at yung mapagbebentahan, ipamigay mo ngayon sa may hirap. At maraming mahirap by that time. Alam niyo po ba na ang Lord Jesus Christ kasi, mas maraming lumalapit sa Kanya, yung mga mahirap po. Kung sino yung may sakit, yun ang lagi nasa paligid ni Jesus. Kung sino yung may pangangailangan sa buhay, yun talagang lagi nasa paligid ni Jesus Christ. Kung sino yung mga tax collectors, mga magnanakaw, kung sino yung mga katulad ng Mary Magdalene, yung mga prostitutes, sila pa yung laging nandoon sa paanan ng Panginoon. So, kitang-kita po ang kaibahan niya dun sa mga taong yun na laging nakapaligid sa Panginoon. Kitang-kita po yan. Kaya sabi ng Panginoon, since marami ngayong mahirap na nakapaligid sa atin, then, ibenta mo nga yung mga ari-arian at yung mga pagbebentan, pamigay mo sa kanila. Kasi yung mga mahihirap doon, ano pa ba naman nahihingi nila sa Panginoon? Lord, help us financially. Yung mga may sakit, Lord, wala po akong perang pampagamot. Lord, heal me. Kailangan talaga ng finance. Finance follows ministry. Even the Lord Jesus Christ po, meron silang buslo. Kung mababasa po man ninyo ang Biblia, meron din po silang collection. Si Lord Jesus Christ, sa kanilang 12 apostol, meron po silang buslo. Meron silang collection. Yung nga lang kasi ang treasurer nila by that time, si Judas. Anyway, may dahilan ng Panginoon, pag-aaralan natin later, kung bakit sa dinabi-dabi ng apostol, si Judas pa ang treasurer by that time. Pag-aaralan natin later on. Di ba Lord, really, Lord? Judas? Hindi pa pwede si Thomas na lang? Bakit to? Meron pong dahilan yan. Later on, mag-uusapan natin. So, ayan nga po. Ano nangyari ngayon sa taong to, sa batang ito? Verse 22. But nung marinig yun, nung batang ito, he was deeply dismayed by these words. What? And he went away grieving. Why? For he was one who owned much property. Kasi mayaman siya. Marami siyang ari-arian, tapos ang itinuturo ni Jesus Christ, in order na ako makasunod sa Kanya, at sa pagsunod ko sa Kanya, makakaroon ako ng heaven, kailangan ko muna ibenta lahat ng ito at ibibigay ko dito sa mga taong ito, yung mga magbebentahan. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Pero maging honest tayo, madali ba yung sinasabi ng Lord?
Lord, iisa na nga lang yung tricycle ko, pamimigay ko pa. Tapos yung mapagbebenta na, ibibigay ko dyan sa mga yan na hindi ko naman kilala. Anything na meron tayo, yung mga ring natin, yung mga alahas, madali ba yun na ibebenta natin, mapagbebenta, bigay mo doon sa pulube or what? Hindi po madali. Lalo na ito. Lahat daw Lahat, ibenta mo, at sa mga pagbebentahan, walang may iwan sa'yo ha. Huwag kang kukupit. Ibigay mo rin lahat. Hindi po talaga madali. Yung sinabi ng Panginoon. Kaya meron pong point ang Lord na gustong ipakita sa pamagitan ng batang ito. Una po, nabanggit ko na kanina, ang tunay na pagsunod kay Jesus at yung tunay na pagpasok sa langit, not by works. Hindi nakukuha ng mabubuting gawa. Saka hindi enough na tayo, very good lang. Alam niyo po ba na walang very good person na papasok ng langit? Hindi sinabing, uy, very good, good boy, okay, langit ka. Uy, very good, langit, langit. Kasi po, hindi good or very good ang papasok sa langit. Ang tanging pong papasok sa langit, dapat meron siyang taglay na holiness, kabanalan. At wala pong tao sa balat ng lupa kayang magpakabanal to the point na yun ang ticket niya para makapasok sa langit. Wala po ni isa. Kuya Eric, paano yung mga saints? Si Saint Agnes, di ba mga holy yung mga iyan? Di ba? Alam niyo po ba na sa Biblia, yung mga saints, kung sino sila? Lahat ng naniniwala kay Jesus, sumuko kay Jesus ng kalambuhay, they are called saints. Alam ko, sa tradisyon natin, may ilang saints lang. San Lorenzo Ruiz, di ba? Santa Santita. Maraming saints tayo, di ba? O ilan lang yan. Pero alam niyo po ba sa Biblia, anyone na tumanggap kay Jesus, sumusunod kay Jesus, at papuntang langit, they are called saints. Hindi na lamang natin ginagamit yung Saint Dita, ano po ang gusto niyo sabihin? Saint Hilda. Hindi na natin ginagamit title na yun. It's enough for us to be followers of the Lord. Yung word na Christian, meron po kaakibat na holiness yun. Because yung po kasi sa Christian, ibig sabihin po, followers of Jesus Christ. Christians. Kaya nga po ang root word ng Christian, Christ. We are adherents, saka we are followers or believers of Jesus Christ. Yung word na Christian is enough. Kaya wag na tayo kumuha pa ng title like holy. Oh, your holiness, your eminence. Alam niyo po yung mga salitang yan, hindi po para sa tao yan. Para sa Diyos lang po yun. Your holiness, how come? Ang holy po kasi, yung mga taong talaga namang nasa kanya yung Espiritu ni Jesus. At hindi lamang po yun ha. Yung pong mga apostol, sila pa yung saints or holy, maging yung lahat ng mga believers, they are called holy, according sa Biblia. Pero perfect ba sila? Hindi po perfect ang mga holy. They are not perfect at all. Katulad natin sila mga tao, una, merong sinful nature from Adam. Pangalawa, each and every day we commit sin. Whether by action, or sa ating isipan, o sa ating nararamdaman, yan pong mga taong yan, nakakagawa sila ng kasalanan. And yet, they were declared holy or saints by Jesus Christ simply because meron silang taglay na pananampalataya, tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. So, if I were you, para mas mapatunayan nyo ito, basahin nyo yung Biblia and you will see anyone na tunay na Kristiyano ay tinatawag na santo or saint. Hindi lamang yung iilang tao na meron sa Pilipinas or sa buong mundo. At hindi lamang yun. Yung pong mga saints, si Jesus Christ mismo nagsasabi. Siya ang nagsasabi kung sino ang apostol, siya ang nagsasabi kung sino ang disipulo at sino ang banal. Hindi po tao. Hindi ako tatayo dito, mula ngayon, Kuya Alan, dahil napakabait mo, ang cute mo, santo ka na. San Alan, Saint Alan. Wala akong karapatang gawin yun. Kasi ako'y tao rin katulad mo. Diyos lang po ang pwedeng gumawa nun. And this time around, it is the Lord Jesus Christ. Na siyang tumawag sa mga apostol na hindi perfect like us. Huwag po natin isipin yung mga apostol perfect. They're not. Tao rin sila like us. Si Pedro nga, 3 beses niyang, di ba, pinahindian na kilala niyang Panginoon, si Pedro. Si Tomas nga, nag-doubt pa siya hindi ako naniniwalang ng buhay uli ang Panginoon. They are far from being perfect, and yet they were declared holy and saint or santo ng ating Panginoong Jesus. Yun po yung biblical. Pero ang challenge po muli, kung medyo merong pagdududa sa atin or nagugulan tayo, read the scripture and see it for yourself. So, ano nangyari po? Siya'y nalungkot. Hindi lamang yun. Nakita yung ginagamit na term, dismayed. Siya ay nadismaya. Siya ay
lumayas ng lungkot na lungkot kasi nga alam niya in his heart, hindi ko magagawa. Yung one thing na mismong sinasabi ng Panginoon na gawin ko. Yung kasing iba, ginawa niya ng kusa eh. At ang feeling niya, kapag nasunod niya yung Ten Commandments, okay na ako. Kaya nga po, ganun siya sa kakampante sa Panginoon nung lumapit siya eh. Good teacher. Anong kinakailangan kong gawin para makapasok sa langit? Meron siyang ibang intention eh. Akala niya, okay na siya. At ang Panginoon, approval na lang ang kailangan niya. Akala niya, nasabihin niyang, Lord, bata pa ako, sinunod ko na po ang Ten Commandments. Ang hinihintay na lang niya, yung approval ng Lord. Good boy. Sige, okay ka na. Papasok ka na langit. Pero hindi pala. Hindi po pala. Kung ano pa yung mismong nag-iisang itinuro or inuutos ng Panginoon sa kanya, yung pa nga ay hindi niya magawa-gawa. Alam niyo, doon po tayo testingin ng Panginoon. Kung tayo po nagbibigay ng abuloy sa mga mahirap, sa mga nangailangan, wala pong masama doon. Pero remember, hindi yun na magiging dahilan, hindi yun na magiging ticket for us to enter heaven. It is still the Lord Jesus Christ. Hindi approval ng tao, kundi approval po ng Diyos ang magpapapasok natin sa kaharian ng langit. So yun po nangyari sa kanya. From being very, very prideful na bata, ano siya, lungkot na lungkot, bagsak ang balikat na naglalakad ngayon palayo sa ating Panginoon. So ano ngayon ang lesson learned sa nangyaring ito? Tingnan po natin sa Mark 10, verse 23. Nung umalis na yung bata, ito ngayon ang Panginoon. And Jesus, looking around, tinitignan niya, no, said to the disciples, how hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God. At nagulat ngayon yung mga disciples. Kasi all along akala ko kapag mayaman at kayang-kaya kong tumulong kasi mayaman ako, okay na ako sa langit. Alam niyo po ba na sa mundong ito, it's so easy for other people, even not Christian, na makatulong kasi marami silang pera. Si Bill Gates, Warren Buffett, yung mga mayayaman, yung mga multi-billionaires po, kalahati ng mga bilyones na pinamigay po sa mahirap. At wala pong problema yun. Ayos yun. Ayos po yun. Basahin po ninyo yung kay Bill Gates. Kalahati ng mga billions nila pinamimigay sa mahirap. Sa standard ng tao, walang problema doon. Kasi marami talaga makinabang. Pero ang tanong, aabot ba yun sa pamantayan ng Diyos? Magbigay man tayo, kunyari isang isla, ibibigay ko sa mga orphan. Meron akong isla, ibibigay ko sa mga orphan. Kung wala namang Kristo sa akong puso, hindi po yun aabot sa langit. Hanggang lupa lang po yun. Pwede akong makatanggap ng maraming mga Nobel Prize, makatanggap ng mga papuri sa lahat ng natulungan ko. Pwede akong mabigyan ng maraming mga awards sa iba't ibang klase ng gobyerno or mga business people, pero wala pong manggagaling sa langit doon. Hanggang lupa lang po lahat yan. Sabi nga po sa Romans chapter 3, ang sabi po doon, all of us, kung walang Kristo, all of us have fall short sa standard ng Diyos. Since we came from Adam, since we are in this flesh, anumang kabutihan ang gawin natin, pero kung hindi para kay Jesus, at hindi iniutos ni Jesus, hindi po yung magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Pero kung wala tayong pakialam sa langit, wala tayong pakialam kay Jesus, okay, do it. Yun nga lang, ang matatanggap nating mga applause, yung mga matatanggap nating mga awards, hanggang lupa lang yan. After this life, pag siya namatay, may iwan din lahat yan sa lupa. Hindi lang yun. Ilang taon lang mamamatay ang tao, nakakalimutan na nga siya. Di ba? Kaya yung iba, para hindi ako makalimutan, inuukit ang mga pangalan sa bubong, inuukit yung pangalan dun sa poste, kayabangan po yun. Kasi, pera ba nila? In the first place, pera ba nila yun? Hindi, galing sa tax yun ng mga tao. Hindi naman kalab, bakit pangalan lang nakalagay. So, kayabangan, di ba? Hindi tunay na hindi po yung tunay na paglilingkod sa bayan Paglilingkod sa sarili po yun. Pag inilagay ko na pangalan ko sa proyektong galing naman sa inyong pera, at inilagay ko pangalan ko, para sa akin yon. Glory to me. Pero kung wala man yon, kung mabuti pa rin na aking harangan, hindi, huwag niyo ilagay yung pangalan ko. Ayoko malaman nila na ako nagbigay niyan. Pero kung hindi naman ibinabalik sa ating Panginoon, baliwala pa rin yon sa mata ng langit. Kaya nga po sinabi sa Biblia, in all that we do, let's do it for the Lord Jesus Christ. Trabaho natin, pakakalakasin natin ang mga bagay na pang church lang, para lang kay Kristo, ito lang yung ginagawa natin. Hindi po. According po sa Biblia,
Whether we are in our work, gawin natin yung mga trabaho natin na parang ginagawa natin yung kay Jesus Christ. Ano man daw pong ginagawa namin, let's do it as if we are doing it for the Lord. Kasi po pag ganun ang ginawa natin, even yung mga trabaho natin, magbibigay ng papuri sa Kanya. Akala natin, nagtatrabaho lang tayo, nagpapawis na ganyan, sumasahod at the end of the month or kinsaya ng katapusan. Hindi po. Kung ginagawa natin trabaho natin at nasa puso natin na mag-glorify ang Panginoon doon, ang natutuwa ang Panginoon. May pogi point yun siyempre sa langit. Pero marami po kasi tao, pag nagtrabaho, trabaho lang. Walang Diyos na pinag-uusapan. So, meron pa tayong time. Kung tayo meron pong trabaho ngayon, do it. At habang ginagawa natin yung, Lord, tulungan mo ako. Lord, gabayan mo ako. Ay, Lord, maraming salamat po. Napapurin ako ng boss or natutulungan ang company. Lagi natin ibalik sa Panginoon ang papuri at magiging part yun nung mabubuting gawa natin para sa Kanya. So, ang sabi diyan, Jesus responded again and said to them for the second time, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God." Kanina, napakahirap para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Ngayon po, in general na. Sakop na lahat. Kasi huwag naman tayo masyadong masama sa mga mayayaman. Diba? Kung nagsipag naman yung tao, kaya yumaman siya. Dati nagtitinda ng sapatos, ngayon SM na. Pinaghirapan niyo yun eh. Huwag naman nating malitin. Hindi, baliwala yan. No. Of course not. Pero mahalaga kung naibabalik sa ating Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon, 2 times sinabi, hindi madaling pumasok ng langit. At yun yung inaakala nung bata kanina. Na kapag nagawa ko ito, at mula bata pa nagagawa ko na siya, it will be easy for me na. That when I die, siguradong sigurado ako, I will enter heaven. Hindi po. Doon siya nagkakamali. Kaya twice po sinabi ng Panginoon, mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po madaling pumasok ng langit. Kabaligtaran pa nga, ang sabi ni Jesus Christ sa ibang part ng Biblia, narrow is the gate. Napakaluwang ng daan patungong kapahamakan at napakakitid ng daan papuntang langit. Hindi lamang yun, marami pong mga verses sa Biblia na inulit-ulit ng Biblia, hindi madaling pumasok ng langit. At ang pagpasok ng langit, hindi by works. Lahat ng ginagawa natin, mag-diet man tayo, mag-fasting tayo ng 40 days and 40 nights, pero hindi naman natin ginagawa with sincere faith sa ating Panginoon. Baliwala lahat yun. Wala pa rin puntos yun for us to go to heaven. Hindi yun kasama. So ito po, absolute truth from the Lord Jesus Christ Himself. Mahirap pumasok sa langit. At hindi lamang yun, kasi parang wala lang. Okay, napakahirap palang pumasok sa langit. Ano? Kailangan ng Panginoon magbigay ngayon ng analogy. Para maramdaman natin na na ang hirap pa talaga pumasok ng langit. Gumamit ang Panginoon ng analogy. Napakahusay ng Lord pagdating sa paggamit ng analogy. Tingnan po natin. Mark 10:25-26. Ito ang sabi ng Panginoon. It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Verse 26. And yung mga disciples, mga apostol, and they were even more astonished and said to him, Lord, sino pa ang maliligtas? Kung mas madali pa pala sa isang camel na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mga tao na pumasok sa langit, sino pa ang maliligtas, Lord? Nakita niyo yung impossibility? Ito po, analogy lang ito. Talagang imposible lang magkasya. Extreme analogy, imposible po na ang camel magkasya sa karayom. Yung nga lang sinulid, hirap na tayo eh. Alam niyo po ba nung maliit pa ako, hindi ko maintindihan bakit may mga tinda sa mga tindahan. Yung mga iba't ibang klase ng pangsuot ng sinulid sa karayom. Ang dami nun pag binuksan mo iba-ibang ganun eh. Nung maliit pa ako, hindi ko maintindihan, para saan itong mga to? Kasi bata pa eh. Di ba tayo yung, Eric, Hilda, sinulid sa karayom. Ang dali for us, di ba? Ang dali. Ngayon natin gawin yun. Ako po, hindi ko na magagawa yun. Hindi na. Napakahirap na for me, even na meron akong eyeglass. Yung pala yun, para dun pala yun. Yung maraming tools na maliliit. Para lang maisuot yung pise, yung sinulid dun sa karayom. Ang pinag-usapan po natin, camel. Parang paano ipapasok yung camel dun? Hindi, imposible talaga siya. At yun mismo ang point ng Lord. Kung sa inyo lang, ang sinasabi ng Panginoon, kung sa inyong mga tao lang,
wala kayong pwedeng gawin para kayo makapasok sa langit. Why? Because it is impossible. Ang Lord na po nagsabi, imposibleng pumasok sa langit ang tao regardless kung relihiyoso tayo or hindi. Regardless kung masama tayo or mabuti, tumutulong o hindi, imposible sa ating lahat pumasok sa langit. Imposible. No way at all, no way. Ang Lord na po ang sasabi. Kaya po siya gumamit ng ganyang klaseng analogy. Kaya nga po, tama rin lang talaga yung tanong ng mga apostol, Lord, sino pa ang maliligtas? Kahit pala magbigay ako ng bilyon-bilyon sa mahihirap, hindi pa rin pala yun magiging way para ako mapunta ng langit. Kami po, Lord, mahihirap kami. Di ba yung mga apostol po, nagkandahirap yan because of the Lord. May mga trabaho po yan ng una, pero nang tawagan ng Panginoon, nawalan sila ng trabaho. Kaya nga kailangan nila ng collection among themselves. Meron siya ng collection. Imposible. Nung sabihin ng Panginoon to, kung ako man ang nandoon by that time, ang mas masama naman kapag hindi ko iniisip para pumasok ng langit, huwag na lang siguro. Kung ganyang imposible man palang pumasok ng langit, edi magpapakasaya na lang ako dito sa lupa. Kaso nga ayoko rin naman mapunta ng impyerno, ano pang gagawin natin? Right? Meron ba sa ating gusto pumunta ng impyerno? Wala! Walang matinong taong gusto mapunta sa impyerno. Pero alam po ba ninyo, may mga taong wala sa isip, masaya daw doon. Masaya daw doon. Kasi lahat pwede niyang gawin. Yun ang akala niya. Wala pong mabuti meron sa impyerno. Lahat pahirap. Lahat po pahirap. Naranasan po ba nating minsan mapaso tayo ng plancha? Napapaganon tayo sa sakit, di ba? Tapos makikita mo pa yung flawless mong balat, tuloy. Lalo na yun, lalo magpapahirap sa kanya yun. Kasi lagi niya makikita yung nakakahiya. Di ba, ang sakit nun, mapapaiktad ka talaga dun eh. Ang impyerno po, 1,000,000 times ng pagkapaso sa plancha ng dire-diretso. Hindi po tatanggalin, dire-diretso. That is hell. At higit pa, kaya walang sino mang gugustin pumunta ng impyerno. Kaso nga, Lord, sa klase ng standard na meron ka, sino bang maliligtas? Para tuloy, hindi ko na maisip kung saan ako lalagay, Panginoon. Pero you know what? Again, si Jesus kasi ang kausap nila eh. Ang sabi ng Panginoon sa Mark 10:27, looking at them, Jesus said, with people, it is really impossible. But with God, no, not with God. For all things are possible with God. Ito ngayon ang good news. Nilinaw na po ng Panginoon kung tao rin lang, wala tayong magagawa para makapasok ng langit. Wala. Pero ang good news, sabi ng Panginoon, with God, all things are possible. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon dun sa lalaking bata kanina, you're calling me good. Alam mo ba talaga kung sino ako, kung bakit mo ako tinatawag na good? I am God. Only God is good, and you are calling me good. Alam mo ba talaga na ako yung Diyos na nagkatawang tao? Kailangan po natin maintindihan, si Jesus Christ po hindi tao lang. Siya Diyos na nagkatawang tao. Basahin yung buong Biblia, yun po ang laman ng Biblia. At yung Diyos na yung nagkatawang tao, ito ngayon yung binigay niya sa atin na hope, pag-asa. Imposible sa inyan, but for me, nothing is impossible. Alam niyo po ba, maraming mga theologian sa kanilang pag-aaral ng Biblia, totoo pong nabatid nila na imposible po ng tao mapasok ng langit. Going to heaven is impossible. Pero maraming salamat muli sa ating Panginoon, all things are possible para sa Kanya. Not by works, not by human righteousness, but by what? Accepting Him as our personal Lord and Savior. Yung tunay na pagsusuko kay Jesus, dun lamang mangyayari na yung imposible magiging posible. So yun po si Jesus. Maaaring dumating ng time sa ating buhay para din tayong katulad ng bata kanina na akala natin okay na yung ginagawa natin. Mga kapatid, buong buhay man ang ibuhos natin sa pagtulong sa mahihirap. Pero kung walang Kristo sa puso, wala po yung mararating. Ang mararating lang po nga po pala noon dito sa lupa. Magiging katulad ni Mother Teresa, katulad ng mga heroes ni Jose Rizal. Okay, fine. Like si Jose Rizal, namatay siya, alang-alang sa atin, sa bayan, di ba? Pero nasan si Jesus doon? Nasan si Jesus doon? Yes, pinapupurihan natin si Rizal, hero natin si Rizal, pero ibang usapan na pagdating sa langit.
Ang tanong ngayon, si Rizal ba, nang i-offer niya ang buhay niya sa atin, pumasok ba lang siya ng langit by that time? Yun ngayon ang tanong. Yun din sa atin ngayon. Maging matulungin tayo, maging mabuti, pero remember always, that is not enough. There is nothing that we can do para magbigay sa atin ng passes to enter heaven. Only Jesus Christ can do that. All things are possible para sa Kanya. At bilang panghuli po, Matthew 19:26 sa ibang gospel account, ito po naman po ang pagkakasabi. Tandaan po natin, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay itong with man hanggang dito? 1, 2, 3. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Yan, ulitin po natin ng 3 times itong ilalim, itong dilaw. With God, all things are possible. Mas malakas. With God, all things are possible. With God, all things are possible.